Christ alone, my hope is found. Ang UCCP Manayle ay nagsimula noong Pebrero 1985 na binubuo ng 7 pamilya na nagpulong. Ito ay ginanap sa isang lugar sa may punong akasya na sakop ang lote ng pamilyang Orlando at Marlene Arzaga, kung saan doon din sa nasabing lugar unang itinayo ang simbahan ng UCCP Manayle. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ang tala ng mga unang pamilyang nabanggit ay sina Eleuterio at Flor Marcelino, Calixto at Joleta Antonio, Machorita F. Patricio, Margarito at Mirna Felipe, Jonito Sr. at Tessie Amar, Orlando at Marlene Arzaga, at Angelina Enrico. Nang matapos ang maayos na pag-uusap, hinikayat din ang iba pang mga kapatirang kaanib sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay. Bunga nito na idagdag sina Salvio Francisco, Jolito Quintayo, Generoso Quintayo, Miguel Mediano, Donato Apolinario, Haji Makawile, Anastasio Francisco. Ginanap ang summer work camp ng mga kabataan sa nasabing lugar dala sa pangangailangan upang makatulong para sa pagpapatayo ng bagong bahay-sambahan. Ang pangunahing ginampanan ng mga kabataan ay pag-aatip ng kugon at paglagay ng dingding ng maliit na simbahan. Taong 1989, kinilala ang UCCP Manayle na ganap na iglesia lokal, kung saan ang lugar na pinagdadausan ng komperensya ay nasa iglesia ng Olandanu. Ang unang manggagawang nakatalaga ay si Reverend Eduardo Agustin at ito ay sinundan ni Reverend Elena C. Del Valle. Ang iba pang mga manggagawang nakatalaga ay sina Reverend Mel P. A. Alabado, Pastor Jerry O. Benedicto, Reverend Marlita F. Kulkol, at ang kasalukuyan ay si Pastor James C. Amar. Simula nang itinatag ang nasabing iglesia, patuloy ang mga gawain at ministeryo nito hanggang sa ito ay lumago at padami na ng padami ang mga kaanib. Taong 1972, nagkaroon ng bagong bukas na lugar o settlement area para sa mga walang sariling lote o homeland na karamihan ay mga nakatira sa barangay Dumangueña. Ito ay libreng lote para sa mga nagnanais. Ang area na ito ay tinawag na Sitio Manayle, na ito ay dati na ring katawagan ng mga naunang mga naninirahan o mga tagpanwang katutubo sa kalapit pook. Nagkataon noon sa Sitio Manayle na mayroong isang bakanting lote na wala pang may nagmamay-ari. Si Kapitan Antonio Robles ang namumuno sa barangay ng Dumangueña sa panahong iyon upang ipaalam ang nasabing lote at ito ay ipinagkaloob naman agad. Walang atubili at nagkaisa ang buong kaanib ng iglesia upang pagtulungang ilipat ang dating gusali sa gitna ng pasakan patungo sa bagong lote at lugar sa Sitio Manayle. Dahil mas malapit na ang lugar na pinagdadausan ng pananambahan, mas lalong nadagdagan pa ang mga kaanib. My life is yours forever.
Bilang isang iglesia, patuloy ang gawain at ministeryo nito. Hindi rin maiiwasan ang kaunting hidwaan at tampuhan ng ilang mga kaanib. Subalit sa kabila ng lahat, nagkaroon din ito ng lunas at nananaig pa rin ang diwa ng pag-uunawaan, pagmamahalan at pagmamalasakitan. The greatest of these is love, supernatural love, flowing from your heart. This is who you are, my Ang maliit na gusali ng iglesyang galing pa sa dating kinatitirikan nito ay dinagdagan ang magkabilang bahagi para magkasya ang mga kaanib sa panahon ng pananambahan. Subalit, hindi pa rin sapat ang luwang nito, lalo na sa panahon na may pasasalamat o iba pang mahalagang okasyon sa simbahan. Nagkaroon ng magandang ugnayan ang Presbyterian Church of the Republic of Korea sa UCCP at isa ang UCCP Manayli sa mga nabiyayaan sa kanilang tulong. Noong Abril 13, 2011 ay matagumpay na nasaksihan ang pagtatalaga nito kung saan dumating ang mga Presbyterian partners na galing sa Korea at ilang mga panauhin galing ng UCCP National Office. Sa panahon ng pandemya, China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Nadagdagan pa ang bilang noong ng mga nagpositibo sa 2020, COVID-19 sa domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila. isa ang UCCP Manayli na naapektuhan. Subalit isang linggong gawain lamang ang ipinaliban na pagsamba nito. Nagpatuloy ang pananambahan kalakip ang pagsunod sa protocols ng social distancing, limits of the crowds, wearing face masks at iba pa. Pansamantalang itinigil ang bahay-bahay na Bible study at prayer meetings. Agosto 2020 nang nagkaroon ng biglang karamdaman ang manggagawang nakatalaga na si Reverend Merly F. Kulkol. Siya ay kaagad dinala sa Aborlan Medicare Hospital dahil sa stroke. Sa pangyayaring ito, walang kakayanan si Reverend Merly Kulkol na gampanan ang kanyang tungkulin sa iglesia dahil kailangan niyang magpahinga at magpagaling. Agosto 31, 2020, nang bumalik sa Palawan si Pastor James C. Amar na nagtapos ng pag-aaral sa kursong Master of Divinity sa Union Theological Seminary. Siya ay ipinadala ng UCCP Manayli bilang isang mag-aaral. Pansamantalang itinalaga si Pastor James C. Amar bilang interim pastor ng UCCP Manayli habang hinihintay ang formal na pagkakaloob sa kanya ng lisensya bilang isang ganap na manggagawa sa panahon ng conference annual session.
panauhing tagapagpahayag sa taong 2021 sa araw ng pasasalamat at ika-36 na taon ng pagkatatag ng Iglesia ay si Reverend Reynaldo I. Abad. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. There's a new thing happening. What happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. What happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Sing, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. And we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sa loob ng pananalasa ng pandemya, nakapagsagawa ang iglesia ng konkretong pader sa isang gilid na bahagi ng lote nito, nagkaroon ng munting opisina, natapos ang stockroom sa likod at nakagawa ng 2 lababo para hugasan ng mga kamay at mga gamit sa kainan. Taong 2022, ginanap ang ika-37 anibersaryo ng Iglesia kasabay ang araw ng pasasalamat nito na ang panauhing tagapagpahayag ay si Reverend Father Ryan P. Seratubias mula sa IFI Dumanguenia. Nagkaroon ng face-to-face pre-annual district session noong Marso 4, 2022 sa UCCP Panitian, Quezon kasama ang District 4, 5 at 6. Naganap ang regular conference annual session noong Abril 8 hanggang 9, 2022 sa UCCP Puerto Princesa, kung saan si Pastor James C. Amar ay formal na binigyan ng lisensya bilang ganap na manggagawa ng Palawan Associate Conference na nakatalaga sa UCCP Manayle
sa pamamagitan ni Obispo Joel E. Tindero bilang nakatalagang obispo ng SLJ. Abril 7, 2022, nabili ang proyekto ng simbahan na 70 inches na Skyworth Flat Android TV na gagamitin sa pagsamba at iba pang okasyon ng simbahan. Ito ay itinalaga ni Reverend Merly F. Kulkul bago matapos ang kanyang termino bilang manggagawa ng iglesyang ito. Buwan ng Hunyo taong Pansimbahan 2022, formal na naglipatan ng mga manggagawa sa bagong itinalagang mga iglesia at si Pastor James C. Amar ang formal na nakatalaga sa UCCP Manayli. Bago matapos ang buwan ng Hunyo, ang kneeling rails na proyekto ng mga elders ng iglesia ay nagawa at nagamit kaagad. Hulyo 28, 2022, ginanap ang PAC Youth Camp sa iglesyang ito, kung saan ito ay dinaluhan ng mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia ng mainland PAC Palawan. Pebrero 8 hanggang 10, taong 2023, ay ginanap ang pagpupulong ng PAC Council sa iglesia ring ito, kung saan ay dumating ang obispo ng ating jurisdiction, si Bishop Victor Paller, ang bagong halal na obispo ng SLJ. Nobyembre 2022, ang manggagawang nakatalagang si Pastor James C. Amar ay kasama upang kumuha ng pagsusulit para sa canonical examination for ordination na ginanap sa Sandet, Cebu City, subalit hindi pinalad na maordinahan kaagad dahil isang asignaturang hindi naipasa. May ilang pagbabagong naganap sa gawain ng pananambahan o divine worship, kagaya ng ang kneeling rails ay ginagamit na luhuran sa panahon ng komunyon at pagsulong sa pagsagawa ng katahimikan o solemn na pananambahan ay sinisikap na maisagawa. Ang paghahandog ay hindi na ito iniikot sa panahon ng pag-aalay. Hindi na rin gumagamit ng maraming kopya para sa liturhiya. Sa halip, ito ay direkta na makikita at mababasa sa LCD TV screen sa pamamagitan ng PowerPoint. Ang mga musical instruments gaya ng music keyboards, gitara, bass guitar, drum set ay hindi na gaanong ginagamit dahil downloaded na ang mga kanta na ginagamit sa panahon ng pananampahan. Pebrero 11, 2023, tagumpay na nailipat ang gusali ng pastoral house sa gilid ng lote ng simbahan sa pamamagitan ng malasakit, suporta at tulong ng iba't ibang kalalakihan mula sa iglesia ng UCCP Dumanguenia, UCCP Buong, UCCP Malatgao, UCCP Apocapok, UCCP Plaridel at UCCP Valderrama. Bago naganap ang araw ng pasasalamat at ika-38 na anibersaryo ng iglesia, ay nalapatan ng makulay na pintura ang ilang bahagi ng pader. At sa araw ng pasasalamat at ika-38 anibersaryo ng iglesia, ang mahal na Conference Minister Reverend Eleanor M. De La Cruz ang naging panauhing tagapagpahayag. Tumating din sa nasabing gawain ang mahal na alkalde ng bayan ng Nara sa katauhan ni Honorable Gerandi B. Danao at ilang konsihal ng bayan. Maging ang punong barangay ng Dumanguenia, Honorable Edgar A. Domingo, kasama ang ilang konsehales at kasama din sa pananambahan. Taong Pansimbahan 2023-2024, patuloy na isinasagawa ang regular na mga gawain. Ang prayer meeting ay ginawang cottage prayer meeting sa pangunguna ng mga elders. Noong una ay naging masigasig ang 4 na elders, subalit hindi na nagpatuloy ang ilan dahil sa oras at abala sa kanilang mga gawain bilang mga guro at public servants.
Ginagawa ang prayer meeting sa loob ng simbahan tuwing huling linggo ng Miyerkules bawat buwan. Sa panahon ng Kapaskuhan taong 2022 at 2023, naging matagumpay ang 2 taon na paligsahan sa Christmas Tree Making Contest. Ito ay bahagi ng Christmas activities para sa kasiglahan ng bawat mandated organizations. UCM, CWA, CF, CYF, Children, upang makilahok sa patimpalak na kung saan may kaukulang premyo ang magwawagi sa nasabing contest. Pebrero 6, 2024, matagumpay na naisagawa na nalagyan ng puting tiles ang sahig ng altar na dati itong yari lamang sa kahoy na mesa. Ito ay naisagawa sa katauhan ni kapatid na Suplino Agustin. Ang halaga ay kaloob sa kagandahang loob mula kay kapatid na Natalie C. Medjano. Ang proyekto na basakan para sa gagawing plano ng kisame ng simbahan ay nagpapatuloy na nagsimula. Ito ay pinangungunahan ngayon ng Pangulo ng Konsilyo, kapatid Ronjing A. Francisco. Bagamat wala pang sapat na pondo para simulan na gawin ang nasabing kisame, ang pagsasagawa ng proyektong pasakan ay ipinagpatuloy at umaasa ang ating iglesia na magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit, sama-samang panalangin at pagtutulungan, lalo't higit sa biyaya mula sa ating Panginoon. There's a power that is greater, so I'm not afraid of what's ahead. I'm standing in the confidence that even though I can't, my God can. He'll heal those who hurt and comfort every broken heart. Restore the homes of families who've been torn apart. Tell chains to break.
ng kaganapan sa UCCP Manaybe. Sa Diyos ang papuri.